Praise the Lord. Ayan. Siyempre, hindi tayo papayag na kahit ano mangyari ay hindi makapagbahagi ng salita ng Diyos. Well, alam ko sa kasalukuyan kami ay nasa labas, kaya nagawa po ako ng recording. Pero ito pong nirecord ko ay kasama po sa maaral nating pag-aralan for the Book of Revelation. Although, ngayong araw pong ito ay tayo po ay Presidential Intercessors Network. Friday to ay yan, palitan ko ng konting logo. Konti lang. Yan. At sa ganon ay makita natin. Yan. Nakita natin ang ating mahal na presidente at ang vice presidente. Ibig sabihin ito po ay Presidential Intercessors Network. Gusto nating maipanalangin ng ating bansa sa magitan po ng mga buhay nila. Pero siyempre ano rin ito, diretso pa rin natin ang prayer, devotion, and declaration. Yan. At kasama pa rin po yung Book of Revelation. Matatapos na tayo, nako. Pero ngayon po ay nais kong ibahagi ang isang bagay na mahalaga. Meron pa ho itong karuktong glorified body, ano pa ba? Yung marriage supper of the Lamb, or marriage or wedding in heaven. Yan. So lahat po yan magkakasama. Unahin ko lang po muna itong part na ito. At ito po yung pinamagatan kong, alisin ko po muna yung ating logo. Ayan. Pinamagatan ko the judgment seat of Christ or the Bema judgment. Ito yung pag nag-rapture na, tayo po yung akit ng langit. Ito po yung para lang sa mga believers na ni-rapture. Yung po mga naiwan dito sa lupa, hindi po makakaranas niyan. Yung lamang po ni rapture, kaya dapat kasama ka talaga sa rapture. Ayan, sabi dito Romans chapter 14 verse 10. So why do you condemn another believer? Bakit mo inaakusahan yung kapwa mo mananampalataya? Why do you look down on another believer? Yung iba naman, binamalit mo. Yan, mga mahilig dyan magbuli. Gusto ko kayong bigyan ng konting paalala. Si Paul ang nagsabi, huwag mong i-condemn yung iba. Huwag mong naman i-put down yung iba. Yan, yung mga bully girl, bully boy. Mga pastors, leaders. Huwag tayo mambubuli ng kapwa natin mananampalataya. Remember, we will all stand before the judgment seat of Christ. We will. Yung Bema judgment. Let's pray. God, we thank you. We bless you. We want to give you all the glory, honor, worship, and praises as we continue on knowing you in a deeper and personal way. Let your name be exalted. We give you praise, Lord. We give you honor and glory. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen and amen. Okay, tuloy lang po tayo. Hindi naman po ito masyadong matagal. Pero tuloy-tuloy po natin. And then, sabi po ng another verse, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all stand before Christ to be judged. Hatulan tayo ng Panginoon. We will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in this earthly body. So, ulitin ko hindi kinakausap dito ang mga believer. Ang unbeliever. Hindi rin kinakausap dito yung kung sino lang, yung mga taong nag-exist dito sa lupa, but those people na na-rapture. Pagdating po sa langit, magkakaroon tayo ng Bema judgment. All of us will appear before the eyes or before in the front of our God, at tapos hatulan tayo sa ating mga nagawa. Sabi nga rito, whatever we deserve, ano man yung talagang deserving mo, yung worth it mo, kung for the good or evil we have done in this earthly body. Kaya ako, relax lang. Kunyari, may mga nagpuput down sa'yo, binabaliwala ka, hindi ka na nagkakaroon ng kakayahan na ang mga tao ay mabigyan ka ng pansin. It's okay. Kung hindi ka napapansin, walang problema sa akin. We will all appear before, we will stand before Christ. Siya mag-aatol sa atin lahat ng mga nagawa. At kahit na ba merong manira sa iyo, magsabi ng kung ano-ano, we will all appear. The Lord knows everything in our heart, sa ating buhay. Minsan hindi mo akalain, nangyari sa isang bagay, pero easy ka lang, cool ka lang. Hindi mo kailangan maghanap ng mga kakampi
ang kakampi mo ay ang Diyos kung sakasakali. Ano? And then, tira po natin ito, medyo mahaba. 2 Corinthians chapter 3, verse 10 to 14. Because of God's grace, sa biyaya ng Diyos to me, sabi po ni Pablo, I have laid the foundation like an expert builder. Yan yung ginagawa natin. Kaya ako nag-release ng knowledge, wisdom, understanding, comfort, timely word. Yan, yung napapanahong mga salita. Because of God's grace. Biyaya po ng Lord talaga yon. Now, others are building on it. Iba naman, nagbibuild din sila ng ganon, but whoever is building on this foundation must be very careful. Yan. Ingat-ingat tayo. Kaya minsan nag-iingat talaga ako sa lahat aking sasabihin. Kung meron man po ako nasasabing hindi nyo ibig-ibig, sorry po. Kung meron man ako mga bagay na nasasabing hindi maganda, sorry po. Humingi na po agad ng sorry sa inyo lahat. Ano? And then, sabi, verse 11, for no one can lay any foundation other than the one we already have, and that is our Lord Jesus Christ. Laging ganun lang. I might obtain a lot of knowledge. I might obtain anything that I can use to a lot of people, sharing, exhortation, whatever it is. But it's all about being focused on the Lord Jesus Christ. Verse 12, sabi rito, anyone who builds on that foundation may use a variety of materials. Pwede nga, maaari yung aking sinishare, ginto sa harapan ng Diyos. Silver, jewels, wood, pwedeng kahoy lang kasi parang hindi naman totoo talaga. Nag-invento lang ako, or hay, or straw. Maaring yung sinasabi ko para ang ganda-gandang pakinggan, pero ang glory to me, I don't wanna be glorified. It's always be the Lord. Verse 13, but on the judgment day, and be my judgment yan, fire will reveal what kind of work each builder has done. Ayan. The fire will show if a person's work has any value. Verse 14, if the work survives, that builder will receive a reward. Ito pong Bema Judgment, hindi na po ito yung kaligtasan. Hindi na po yan. Hindi na po tungkol sa ikaw ba ay may kasalanan or hindi na po ganon. Ito po yung lahat ng ginawa natin para kay Lord. Ayan. Sana nga, para kay Lord talaga. Hindi ka tumingin sa iba. Hindi mo ipinut down yung iba. Hindi mo binaliwala. Ako naman, pagka may binabanggit, bigla nagganon no? Sa isang tao, it might be a correction. Parang si Paul, kinokorek niya ibang tao. Iba naman ayaw makinig. Yan. Iba naman ay pinipilit yung meron sila at kung ano sila. Well, we will see each other on the judgment day, on that day. Nakaharap kay Jesus Christ. Lahat ng ating mga pinagagawa dadaan sa apoy. Yan po yung mga time na hindi mo pwedeng isalang-alang lahat ng bagay. Hindi pwede sabihin, kasi po yung pamilya ko, kasi po yung anak ko, kasi po yung ganyan. Ang dami mong kasi, but we all exist for God's glory. We need to be focused on the Lord. Hindi po tayo, hindi po pamilya, hindi po kung sino, hindi po yung pastor o kung sino man leader, kasi siya. Walang ganon-ganon yan. Tayo pa rin. Ginawa mo ba talaga yan para kay Lord? Ginawa mo ba yan para sa tao? Ginawa mo yan para sumikat ka? Alam ng Lord yan. Yung pride and everything, alam na alam niya. Hay, hallelujah. Parang napabuntong hininga. Kasi naisip ko yung sarili ko, baka mamaya marami na rin ako nagawa na nakatuon lang sa sarili ko. No, it must be all for God's glory. Yan. Tuloy po natin Nagbibigay na po ako ng mga idea for that day of judgment. Sa judgment seat of Christ. And then the Bema Judgment, it's all about judgment of our works, not our sin. This won't affect our salvation. Hindi po maapekto ng salvation dito pagdating ng araw na yan. Ayan. It is about receiving or not receiving a reward, about everything we have done while we are existing here on earth. Habang narito sa lupa, kaya habang narito ka, please do everything for God's glory. Wag na tayo mag-isip ng kung ano-ano. You don't need to please men. You need to please God. Yan. Hallelujah. Woo! At sarap pakinggan. Hopefully that we're doing it right. Amen.
And then let's see, not everyone received the same reward at the judgment seat of Christ. There will be those who suffer loss. Pwede kasing wala ka talagang matanggap na reward. Pwedeng ganon. Hindi natin, magugulat ka, ang galing-galing ng ministry, ang laki ng kanyang church. Tapos pa rin ang judgment seat of Christ, sunog lahat. The Lord knows our heart. But during that time, it's not gonna be a heart being shamed of anyone. Talagang hindi ka ipuput down nitong judgment na to na parang nakakaya ka naman, ang galing-galing mo. Hindi ganon. Wala na pong condemnation pagdating sa langit. Siguro magtatawanan na lang tayo. Ganun pala. Talagang hindi tayo nakalusot na. Ganun na lang. Pero wala nang memory of putting down a person. No. Kaya pag marami po kayong nakitang marami nasunog sa akin, ako sorry po. Hindi ko sinasadya. Nasunog talaga. 1 Corinthians 3:15. But if the work is burned up, the builder will suffer great loss. The builder will be saved, but like someone barely escaping through a wall of flames. Ligtas ka naman eh. Nakaalis ka doon sa apoy. Kaya hindi naman kasi ko ang sinunog, yung ginawa natin ang sinunog. Now, let's go to another, our works will go through the fire and we will see what will come out. Fire is about God's holiness. Ayan yun eh. Kung yung ginawa mo talaga may kabanalan, malinis, for God's glory. Deuteronomy chapter 4 verse 24, the Lord is, our God is a devouring fire. He is a jealous God. Ayan, saselo siya kasi hindi niya nakitang glory to God, glory to me. Sakit. Yan po'y hindi lamang sa mga lingkod ng Diyos at pastora, yan po yung nagpapakanta tayo, nagsishare tayo, umahok tayo ng life group, ang laki ng life group ko. Binabaliwala natin iba, hindi natin ginagalang, nirespeto ang iba, kasali po yan. Hindi yan yung ang dami mong nagawa. Tapos sabi ng Lord, absuelto na lahat ito. Hindi ganyan. Ito po'y talagang kitang-kita yung ating ginawa if it is holy or out of our own way. Marami kasi nangyaring ganyan di ba? Hindi na natin na-respeto yung kapwa natin. Kung marami naman pong maliligtas naniniwala ako dyan. Pero magagawa mo yan ng may pagmamahal din sa kapwa mo lingkod ng Diyos. May respeto sa kapwa lingkod ng Diyos. Well, anyway, sabi ko nga hindi naman apektadong kaligtasan. Yung ginawa mo lang naman, no? Sabi ko nga rito, without shame. 1 John 2:28, living as children of God. Verse 28, now, dear children, remain in fellowship with Christ, so that when He returns, you will be full of courage and not shrink back from Him in shame. Hindi ka mapapahiya. Wala naman to. Hindi ang pagkayan. At least marami kang nagawa para kay Lord, di ba? Hallelujah. At ang kasunod, receiving our rewards. 2 John 1:8, watch out that you do not lose what we have worked so hard to achieve. Be diligent so that you receive your full reward. Ginagawa mo talaga yan for God's glory. Ginagawa mo yan para mapagpala din ang Panginoon at ang mga taong nasa paligid mo. Sample po, you're living in third-story building and you see that the second story is burning and you jump to save yourself. While you're safe, you see your building is being burned. Ayan, nakita mo, ligtas ka naman, nasusunog nga lang yung bahay mo. Ganun yan, ayos lang, pagkasunog, lalong gumanda. Pero nasunog, lalong pumangit. Di bale. Huwag kang mag-alala. Sinamahan ka naman ng Lord. May consolation naman. Our reward, 1 Corinthians chapter 2, 9-10. That is what the scriptures say, mean when they say no eye. Yung reward hindi ko po maipapangako pero ito po ang nakalagay sa Bible. No eye has seen nor ear has heard. No mind has imagined what God prepared for those who love Him. Mahal mo ang Diyos, ginawa mo lahat yan. Yung inihanda niya, hindi mo pa naranasan sa talang buhay mo. Verse 10, but it was to us that God revealed these things by the Spirit, for the Spirit searches out everything. It shows us God's deep secret. Alam ng Lord ang sikreto natin. Ginagawa mo ba yan para kay sister, para kay brother, para kay pastor? And last part of this, ito po ang gusto kong sabihin. This is all about
This judgment will consist of reward for faithful services or service. May ginawa ka ng buong katapatan, alam ng Lord yan. There will be no condemning anyone. Wala pong condemnation. Reward will consist of crowns given to believers based upon our faithful service to Him. The reward will be proportionate to our faithfulness. Be faithful in the Lord. Gawin mo yan ng may katapatan, gawin mo ng may pag-ibig at pagmamahal, gawin mo dahil mahal mo ang Diyos, gawin mo ng may pagrerespeto sa kapwa mo, gawin mo na talagang mahal mo ang Panginoon at hindi mo ginagawa para sa iyong pastor, sa kanino man. Kung naglilinis ka ng church, meron ding reward yan. Kung nag-aayos ka ng upuan, meron ding reward yan. Gawin mo hindi dahil sa sinabi ng misis mo, sinabi ng mister mo, sinabi ng sino man. Ginagawa mo para sa glory ng Panginoon. Pagpalain po tayo ng Lord. Alam ko, on that day ng Bema Judgment, we're all ready. God bless you po, and let's pray. God, I pray for these people who are doing their best for your glory. Remind us, Lord, hindi po maging guilty, but remind us that hindi po kami mag-glory to me o walang pakialam din sa iba, walang pride, walang sariling pinaniniwalaan lang, but we will see other people, Lord, na big out of love, Lord, sa makita ng pagmamahal sa iyo, nagfo-flow ito hanggang sa makita ng maraming tao. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa iyong pagkilos. Salamat sa mga bagay na ginagawa mo sa amin. Hindi paya mo po kami, na Lord, na lagi namin silipin ang aming mga nagagawa. Hindi nagmamalaki, hindi nagmamayabang for your glory. Lord, I release more blessing upon these people. I release the favor of the Lord. I release, Lord, your guidance, yung kapayapaan, yung pagkilos, yung pong buhay na pinagpala ng Diyos. Araw-araw, Panginoon, kami po'y malayo sa disgrasya, kapamakan. Thank you, Father, Heart, God, for everything. Thank you for your love. As we give you all the praises, the honors, and the glory. In Jesus' name, amen and amen. God bless you po. Hallelujah. Amen.